Maraming salamat sa iyo, Kuya Pinsan Kayada. Sana sa pagtulong mo sa kapwa, hindi ka na magsawa. Walang araw magbubunga rin naman ang iyong pagtulong sa mamamayan. Kasama ka palagi kahit saan ang biyahe para makatulong sa nangangailangan. Kuya Vincent, marami pong salamat. Mga kalingap, mga kasipag, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon po ay nandito po tayo kala Jillian, kala TJ. So may pinabot pong 5,000 muli si Doc muli po maraming salamat po Doc sa pinabot yung pong biyaya para dito po sa pamilya nila Tatay Dante. So ayan, iabot po natin At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos, and don't forget to hit the notification bell para lagi po yung updated sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga viewers, subscriber, sa mga sponsor, sa mga minamahal kong OFW. Sa mga hindi po na-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. So grabe po ang init ngayon mga kasipag, mabuti na lang at nandito, malilim naman po dito kala Tatay Dante. So tara mga kasipag, punta na po natin sila. Tara po. Ayan, tubig. Grabe po init ngayon mga kasipag. Salamat. So ayan, hindi tayo kay kay TJ muna. Kumusta na TJ? Okay lang naman po. Wala kayong pasok? Meron po kanina po. Ayun, anong oras ka nag-uwi? Ano po, mga 1 na po. 1. Oh, kumusta naman? Okay lang naman po. Wala po si Jillian. Nag-alis po siya. Yun nga po. May problema po at biglaan po. Biglaan yung problema. Biglaan po masyado. Wala ba siyang inopen sa inyo? Meron po. Ano naman? Yun nga po. Hello kay Jillian, kung makapanood naman to. Syempre, part na sa atin yung mga viewers na syempre family na natin at lagi naman sila nakasubaybay sa atin. So, kailangan, syempre, lahat ng mga problema dapat, hindi naman lahat ng problem na sinishare sa iba. Kasi alam ko naman masusolusyonan yan. Syempre, si Sir Vincent, syempre, part na din ng life natin. So, syempre, yun nga po, kaya po siya nag-alis. May problema lang. Problema po siya at baka din na din po siya mag-aral. Hindi na muna siya mag-aaral. Pero sinabi na kay mama mo about dun. Pero may dala mo po siyang yung mga binili po ng mga school supplies. Eh baka doon siya mag-aaral? Gusto niya nga daw po doon mag-transfer. Kaya doon siya punta. Nagpa-Laguna ulit. Opo. Pero Sinong kasama niya doon? Di ba may kapatid kayo doon? meron po. Pero alam ko po hindi po siya doon ma-stay. Hindi siya ma-stay. Hindi po doon. Hindi ko. So mabigat talaga ang problema ni Jillian. Pero baka po, akala nila buntis si Jillian, pero hindi naman po. Oo. Si mama na lang po. Gusto niya ata maging independent. Siguro po. Malaya kumbaga. Si mama na lang po makakilala. Mama mo na mga kwento. Opo. Kamusta naman sila Tatay Dante? Okay naman po. Wala pa po si Tatay Dante at naghahakot pa po siya. Nagahakot. Yun po ng prutas. Pantinda? Opo, mga pantinda po. Ikaw naman, kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. Lapit na po mag-exam. So, todo review po. Todo review? Opo. Para sa exam. Grabe ang panahon ngayon, ang init no? Sobra nga po. Parang wala po siyang hangin katulad ng nakaraan. Kaya nga. Pero mayroon naman, konti. So, nagulat lang din ako dun sa chat mo na kasi nga ganun. Na si Jillian ay may problema. So, wala tayong magagawa dun. Kasi mas pinili niya yun. Sa atin lang, kumbaga,
ano ng di naman natin kaya mapipigilan pag ano ng choices niya eh. Choices niya yun, pinili niya yun, wala tayong magagawa. Hindi ko pa po yung nasasabi kayo. Di pa nga din alam ni Doc na ganun nga na nagka-problema si Jillian. Pero ayun po sa lahat ng mga viewers, ano, hindi naman po ano buntis si Jillian. Si Gwen nagpasok. Apo. Marami din naghahanap kay Gwen. Siya Anong yung reaction niya ano? Ni Gwen, ni mama mo? Hindi po nagtulog si mama. Hindi natulog kasi nga magulang yan eh. Nag-iyak po siya. Pag kagabi po Si mami, grabe, thank you Nay. Yan, masarap yan Jasper. Lagyan mo ng ano? Juice. Hindi, okay lang po, sige. Si Jasper na. kahit buo na yung tabi. Nay, dito ka po Nay, upo ka po. Nay, medyo nalungkot pa ako dun sa nangyari about dun sa mas pinili ni Jillian. Mas gusto niya bang lumayo at dun mag-aral? Yung ano kasi niya, yung LDR niya may sakit, malala na daw. Ano daw po? Ano yung heart, failure bagay yun. Tataba na po yung Puso? Oo, kasi Namamanas. namamaga na yung Baka may binti. sa kidney din po siya. Hindi ko nga ni alam. Ilang taon yung boyfriend ni Jillian? 19. Bata pa. 17, 19. Hindi ko. So, yung ganun po ba Nay, alam niyo po na may boyfriend siya? Oo, alam ko. Kasi nung first time na magbakasyon yung kay ate niya, nagkita sila duman. Doon sila nagpasko. Tapos nag-uwi na nga ni siya. Tapos nito Opo. mga nakaging nga ni, na sabi ko baga mapunta uli siya duman sa ate niya. Nagpunta siya. Opo. Dapat mauwi siya ng August 4. Hindi siya nakauwi nga nita. Birthday nung pamangkin nun. Ngayon isinama siya doon para magbakasyon, makilala din niya yung magulang ng lalaki. Opo. Ay sabi ko man mag-uwi para ka ako makaasikaso sa pagpapa-enroll. Ay nagsakto man baga na May bagyo. nagbagyo baga Opo. Doon po yung Nagbaha prone din. ng baha sa bahay. sa Pampanga doon. Taga saan po yung boyfriend niya? No? Ano Pampanga? Di doon po siya nag-uwi. Oo doon. Pampanga na. Ayoko layo, siyang no? payagan Kuya Vincent Opo. kasi nag-iyak talaga ako sa kanya. Sabi ko pinapayagan kita. Hindi ako naging mahigpit sa inyo. Kay ate mo, kay ate Titi mo, hindi. Ang gusto ko lang, magtapos siya ng pag-aaral. Opo. Yun ang gusto ko. Ayun nga, sabi niya sa akin, malala na daw si Jay. Saka nagsabi daw sa kanya na nahihirapan na daw siya. Si Jay, nahihirapan na daw doon sa sitwasyon. Magang-maga man talaga yung kasi Nakita man po sa inyo. oo, sabi ko, hindi man kako sa nagdidiskumpiyada ako, gusto ko makita kung talagang Opo. ano. Nakita naman. Oo, pinahiling talaga nasa ospital nakakumpine pag talaga si ganito niya. Ay, nagsuggest man yung panganay ko kasi nagsabi ako Nagsabi sa man kanya. din po yung panganay. Oo, Ang sabi niya. po ng panganay. Sabi ng panganay ko, hayaan mo na mama. Baka kung ano man ang mangyari kay Jay. Opo. Tapos, kung sakali man nga ni kung mapaano man yung kapatid niya. Opo. Kasi, anong linggo, Walang kain. Hindi pa nagparaka. nalaman Hindi namin. nagparakain. Sa Jillian. Nagpara iyak nung gabi ng linggo. Sabi ko, bakit? Ganun daw nga ni Opo. ang sitwasyon ni Jay. Sabi ko, baka naman kako hindi malala daw, mapunta daw siya duman. Bitin na kiulayan ko. Hindi yun nagkain ng gabi. Opo. Tapos pagkalunis, ginising ko ng alas 5 Opo. at malaog baga. Opo. Hindi daw siya mapasok. Sabi ko, bakin? Mapunta daw nga ni siya doon. Kasi binigyan ko yun ng allowance 500. Sabi Opo. ko sa kanya, ay sabi naman ito, kuhain ko para hindi daw makalis. Ay sabi ko man, hindi man talaga makakalis. 500 lang ang pera. Opo. Hindi makakabiyahe. Yung pala, pinadala nung
kuya ni Jay. Yung family po ng ano niya. Pinadala ng pera. Hindi umagahan, tanghalian, pamanggihan, hindi nagkain. Oh. Kasi sabi nung panganay, payagan ko na't baka daw kung anong gawin dito. Baka magbigti. Ay di mas lalong mahirap. Kaya sabi ko ganun. Sabi ko kay Jilang, kung ikaw pupunta doon, bahala ka kako. Ay sa maabaga ng loob ko, Opo. hindi natin mapipigil magsalita. Ay sabi ko nga ni sa kanya, pag lumabas ka dito ng bahay, asahan mo wala ka ng magulang, wala ka ng mama. ko Sabi sa niya po. kanya. Wala, hindi nag-iimik. Pero ano na natutusin na mabigat po din yung yung problema din ni Jillian. Ngani. Ang dapat kasi si Jillian may nakakaranas din bagang po yan. Oo. Sabi niyo po depression, di ba? Oo. So, mas pinili niya siguro yun. At sa tingin niya, doon siya masaya. Ayun na nga nung gabi nag-ausap ng tatlo, Opo. nagsabi siya sa amin na hindi daw siya masaya dito. Sabi naman ni ate niya, nagtatawa ka nga ni kanina, tapos sasabihin mo hindi ka masaya sa amin. Sabi kong ganun, kung hindi ka masaya, bakit natawa ka, nangirit ka? Sabi kong ganun, pakitang tao lang yun, hindi man siya nag-imik. Opo. Grabe ang pag-ano ko sa akin. Sabi ko nga chinat ko nga siya, sabi ko, be, bakit ganun? Pinagtiisan ko nga kay pinaglaban ko para hindi kayo iwanan, tapos ako iiwanan mo. Sabi ko sa kanya. Opo. Tapos sabi naman niya, sorry ma. Tulong ko ni Vincent. Ngayon lang ako pinapayagan ko silang magpunta kung saan alam ko. Pero ngayon, may sakit na masakit sa loob ko. Kagabi na ako nakatulog. Kaiisip sa kanya. So, sa ngayon po na ang pinakaano po natin, suportahan na lang po natin si Jillian. Sabi ko nga sa kanya, maski masama-sama ang loob ko, inabaga ako, Kuya Vincent. Opo. Sabi ko, kung gusto mo dyan mag-aral, magpatuloy ka. Opo. Dahil gusto ko makatapos ka ng pag-aral. Nandun man na daw po siya, nag-chat man po. Oo, naanto na siya. Aanoin ko nga na yung card niya sa Binson. Opo, sikasuhin. O para Sayang bakit makapa-enroll. ma-stop siya. Kaya nga Sila manata po masuporta doon kay Jillian. ay sabi ko nga sa kanya, be, alam mo ang sitwasyon natin dito. Sitwasyon ni Ate TJ mo. Pag meron ako maiano sa iyo, bibigyan kita, sabi kong ganoon. Opo. Kasi naano nga siya dun sa boyfriend niya ay. Naawa. Oo. Sabi ko nga sa kanya, huwag ka masyado magpuyat dahil alam mo naman kako nung maliit ka pa, nahimatay ka. Opo. Dahil sa puyat. Halos na ito, namuti na. Wala na siya ng dugo. Napakahirap, Kuya Vincent. Ang pinakamaganda po natin gawin, suportahan na lang po natin siya, no? Sa tutuusin po, masakit po yun sa pinakamasakit. Talaga. Kasi mas pinili niya yung boyfriend kaysa po sa pamilya. Pero, yun na nga po sa tao talaga kasi, depende yan sa choices niya. Diba? Eh kung yung choices niya, dun siya magiging masaya, di naman natin siya pwedeng hadlangan. Baka iba yung gawin. Oo, talaga. Yun din ang inaano ni ate niya. Kaya sabi sa akin, payagan ko na. So, ayan na, kumbaga marami po nito makakaalam po. At marami po nagsusuporta sa inyo. Ito, alam niyo naman po, lalabas ito sa YouTube po. At ayan, maraming makakaalam na about nga doon sa naging problema ni Jillian. So, ang gawin lang laksan nyo lang din pag loob nyo. Lagi manata na-chat sa inyo si Jillian. Kanina, wala nga akong tulog kagabi. Hindi ako nagtulog. Kailan po nagbiyahe siya? Kagabi din, alas 7. Nag-ano man siya, nagpaalam man siya. Sabi niya sa akin, ma, maalis na ako. Naglakad naman sa, kaya sabi ko kay Dante, Gap, ihatid mo ito kako.
Nawala kasing sasakyan ay gabi ng Opo. Maray. Ayun, hinatid man niya hanggang terminal. Opo. Pinangaralan niya na hindi man daw nagsasagot. Sabi ko, bayaan mo kako. Iniintindi Pero, man niyo po yun. alam niya kako ang mga sinabi mo. Maiisip niya yan. Napakahirap din po kasi ganun sitwasyon eh. Opo, may mali si Jillian. Pero, di ba po, parang sa atin din, kahit siguro sa inyo po na kahit ikaw sa iyo, TJ, mahirap din ganun sitwasyon. Parang ganito eh. Yung taong mahal mo, nasa binggit na ng, Oo. di ba? Oo. Parang, ikaw yung hinahanap. Oo talaga. Parang, yun naman ang ginawa ni Jillian. Di ba po? Ang chat nga ni Jillian kay ate niya, si mama nga ni kahit anong sama ni papa sa kanya, inalagaan pa rin niya sa ospital. Po. Ganon din ang nararamdaman ko kay Jay ate, sabi niya ganon. So, ang ano lang natin, suportahan na lang siya, nanay. At basta lagi kayo may contact sa kanya. Ano po? Inano ko man si ate niya kung malapit ang eskwelahan duman, iyo daw, malapit man. Bigay niya na. Pero, Hindi natin alam kung yung ate niya, malapit doon. Si Leia, Oh, malayo, Malayo. Laguna yun. ay, malayo na. North yun eh. Nakapunta na ako dun sa Pampanga. So, ayan. Jillian, kung mapapanood mo ito, pinili mo siya. So, ang tanging hiling naman namin sa iyo, magpakatatag ka. Huwag mong kalimutan magulang mo at kapatid mo. Dahil sila din ay nagmamahal sa iyo. Banay. Super. Ay, baka mapanood po ni Jillian. No? Ano po masasabi niyo po sa kanya? Be, mag-iingat ka dyan. Wala man akong magawa kung ayaw ko, pero gusto mo. Kung ano may tutulong ko sa iyo, sige lang. Opo. Huwag mo pababayaan ang pag-aaral mo dyan. Nandito lang ang mama. Mahal na mahal kita, anak ko. Wala po kayong mag-iyak ka, nanay. So, Ate PJ, anong maano mo? Hindi, at syempre maate kayo, makikinig din yan sa iyo. Baka may gusto kong sabihin. na-chat ko man sa kanya. Yun, sabihin mo din. Sige na. Para ma-release mo yung ano mo. Para maging okay na. Yun nga, Jillian. Mag-iingat ka dyan. Tsaka, si mama lagi mong i-chat kasi katulad kagabi. Hindi siya natulog dahil sa'yo. Yun lang, basta isipin mo. Si mama pa rin ang tatakbuhan natin. Kahit sa sobrang ng problema. Alam naman natin masasolusyonan din yan. Pero, unahin mo muna yung pag-aaral mo. Sana huwag magalit sa amin. Naintindihan niya yan. Kasi nga siya, inintindi niya eh. Ano mo na kay Dok. Sana po maintindihan mo yung anak ko sa sitwasyon ngayon. At sa mga nanonood, maunawaan din yung sana ang anak ko kasi mahirap. Ako nahihirapan ako pero may isang tao man na hindi natin maanuhan kung ano. Mas pinili niyang pumunta doon para maalagaan niya. Kung ano na lang may susuporta ko sa anak ko, ibibigay ko na lang. Opo. Mag-ingat ka dyan, anak ko. Basta mag-aral mabuti po, ano? Mag-aral ka dyan mabuti. Kung pababayaan ang sarili mo, kung dito hindi ka kumakain, kumain ka dyan. Opo. Ikaw, Ate TJ. Pinapabot sa'yo si Doc, 5,000 na ito daw ay pandagdag mo sa school. 1,
2, 3, 4, 5. Yan, 5,000. Thank you po. Para mabili mo na yung mga books mo. No? Thank you po. Pandagdag daw yan. Para sa akin, yung masasabi ko kay Jillian, hindi ko din alam kasi kung anong naging rason eh. Ngayon ko lang din po nalaman about nga yan. Para sa akin, napakahirap yung ganong sitwasyon na mamimili ka. Para kang nasa, nasa isang bangin na may dalawang tao kang nasa pagkaliwa kanan mo at isa lang dapat ang sasagipin mo. Yun yung pinakamahirap sa isang tao. Doon sinusubok ang isang tao paano maging matibay. At doon, isa na yun sa pinagdaanan ni Jillian nga sa ngayon. So sa ngayon, Jillian, kapag napanood mo ito, tanging hiling ko lang, patuloy mo yung pag-aaral mo. At andito pa rin sila mama at ate mo, papa mo. Hindi ka nito iiwan. Kasama ka nila hanggang dulo. At yan, naramdaman ko yung ni mama mo, yung emotion si mama mo dahil nga emotional dahil sa nangyari. Pinili mo yung boyfriend mo kasi nga dahil nga sa may sakit na. Syempre ikaw na intindihan ko naman yung gusto mong sabihin para kala mama mo. Gusto mong alagaan yung boyfriend mo kasi nga grabe yung sakit na. So sa ngayon pakatatag ka, dasal lang. At huwag mong kakalimutan ng magulang mo, di ba? Kayo din, Nay. Suportahan na lang po natin. Gaya nga po, kung sa iyo man nanay, ganun po nangyari po yun. Ano po maging sa iyo? Kung pamipiliin ka, pamilya mo or yung mga ng boyfriend mo. Malilito din ako ka ito. Opo. Parang napakahirap, di ba? Napakahirap ng decision. Talaga. Kasi ako talaga pinipilit kong hindi ay. Opo. Kasi sa mga naano ko mga panahon baga. Opo, saan naman nangyayari? Oo. Ay nung magbisita man yan doon, okay man. Opo. Mababait man daw ang magulang ni Jay. Opo, at di naman siguro siya pababayaan. Oo, Opo. okay. Ikaw, TJ, sa ngayon, dagdag problema. Pero, pagdasalin mo na lang din yung kapatid mo na laging safe dun, mag-aral ka mabuti. Huwag mong igulo sa isip mo yung ganun. Pinili yun ng kapatid mo. Kumbaga, siya yung masusunod dun eh. Diba? Lahat anong bawal natin kung pipiliin niya yun. Kasi magagawa po dun, Nay. Pagkatatag lang po kayo, Nay. Pati din si Gwen, sabihan na lang din po, At ingat po kayo palagi dito. God bless po. Salamat po sa pamerienda, Nay. Salamat din. Thank you po. Opo. Thank you din po pala kay Doc po na lagi po nagsusuporta sa school ko po. Then po, syempre kay Sir Vincent po na nagtutulong din po sa amin. Kay God po. Thank you so much po. Salamat po. God bless sa inyo, Nay. Salamat. Bilang panganay na ikaw lagi nandito kasama nila nanay. Tulungan mo lang sila, Nay, ikaw na, magtulog ka, Nay. Alam mo naman po na andun na din si Jillian, safety na, nasundo mo na din po. Nasa hospital na din siguro po, nagdiretso. Hindi. Nagtulog daw muna Tulog bago daw. magpunta doon. Sige. Ingat kayo dito palagi po. God bless po. Thank you po. Salamat. So ayan mga kasipag, grabe po. Di din po natin masisisi yung bata po, at yun po ipinili niya. So in-advise na naman po natin at in-advise na din ni mama niya. So napakahirap talaga po nung ganun na mamimili ka kung sino yung mo. Kumbaga napakahirap talaga. Kahit sa akin po napakahirap yung ganung sitwasyon. At iniintindi ko na lang po si Jillian at choices niya yun. So sana po wag natin i-bash si Jillian kung yun man po ang pinili niya,
Kasi yun nga po, yung boyfriend niya ay ano daw po, grabe daw po yung sakit. So siguro kaya pinili niya ni Gideon kasi nga gusto niyang maalagaan. At yun po at sinabi man din daw niya na kay mama niya na hindi daw papabayaan ng pag-aaral at mag-aaral man daw dun. At yan po sa lahat po ng mga viewers ni Jillian, wag po natin i-bash po Bagus po intindihin na lang po natin at may mga ganun talaga pong pagkakataon sa isang tao na nangyayari pa na mamimili ka talaga. Yun po ang pinakamahirap, ang mamili. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po yung updated sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yan, hanggang dito na lang mga kalingap. Diyos mabalos po sa inyong gabos. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po!